So mga tol, nagkaharap na po sa unang pagkakataon si Filipino Olympian Charlie Suarez at Emmanuel Navarrete sa kanilang press conference. Ngayong linggo na nga po magaganap mga tol ang kanilang bakbakan kung saan nakataya po dyan ang WBO Super Featherweight World Title ni Navarrete. Nagkasukatan na nga po sila mga tol sa kanilang face-off. Kapansin-pansin na matangkad at malaki itong si Navarrete. Pero ayon kay Suarez mga tol, hindi umano niya palalampasin ang pagkakataon na masungkit ang titulo. Ipapakita umano niya ang galing ng isang Pinoy pagdating sa boxing. Nagpasalamat din si Suarez mga tol na dumating na daw ang time na mapalaban siya sa world title. Sisikapin umano niyang manalo at maiuwi ang titulo. Habang si Navarrete mga tol, kumpiyansa din na madedepensahan daw niya ang titulo. Nakapokus muna daw siya sa pagdedepensa ng titulo kay Suarez at pagkatapos ng laban niya kay Suarez, doon daw niya pag-iisipan kung mananatili pa rin daw siya sa super featherweight o aakit na siya ng lightweight division. Sa kabilang banda naman mga tol, dahil dalawa na po ang boksingerong nagpabagsak dito kay Naoya Inoue. Yan po ay sina Luis Neri at Ramon Cardenas na mga kapwa Meksikano. At dahil silang dalawa lang ang nagpatikim ng knockdown kay Inoue, sinasabi ngayon ng mga expert mga tol, maganda umano maglaban sa susunod ay itong si Luis Neri at Ramon Cardenas. Solid match up at action pack daw kapag nangyari ang laban na yan. Magiging exciting at palitan daw talaga ng suntok yan. At kung sino daw ang mananalo sa dalawa mga tol, pwede daw mapalaban sa world title shot kung sakaling bakantihin na daw ni Inoue ang mga titulo sa super bantam at tuluyan ng umakyat ng featherweight division si Inoue. Samantala, dahil pinabagsak po ni Ramon Cardenas si Naoya Inoue sa round 2, may mga kumakalat po ngayong meme sa social media. Makikita mga tol na nakaluhod itong si Inoue at sinabi sa caption, "Where am I? I think Cardenas sent me to heaven." Matatandaan mga tol noong bumagsak din po si Inoue kay Luis Neri, may nag-edit din po ng picture ni Inoue at ginawa siyang pagong. So hindi talaga mawawala mga tol yung ganyan sa internet. Matatandaan din mga tol noong lumuhod itong si Tank Davis kay Lamont Rhodes, hindi din nakaligtas itong si Tank Davis. Pinag-edit din po ang picture ni Tank Davis at ginawan siya ng meme. Sa ibang banda naman mga tol, inilabas na nga po ang bagong listahan ng pound for pound list ng Ring Magazine. Nananatili pa rin pong number 1 spot si Alexander Usyk, pangalawa pa din po si Naoya Inoue, habang pangatlo pa din si Terence Crawford, pang-apat si Dimitri Bivol, pang-lima naman si Artur Beterbiev, pang-anim si Jesse Bam Rodriguez, pang-pito naman si Junto Nakatani. So umakyat nga po itong si Junto Nakatani mga tol. Dati po kasi siyang nasa number 8 spot, pang-walo naman po si Canelo Alvarez, pang-siyam naman po si Kenshiro Teraji. Umakyat din po si Teraji mga tol. Dati po siyang nasa pang number 10 spot, habang ang number 10 spot naman po ngayon ay itong si David Benavides. Sa ibang balita naman mga tol, matapos pong mag-comment si former 3 Division World Champion Janrel Casimero sa page ng Top Rank, sinabi po dyan ni Casimero na weak and fake monster. Muli nga po nag-comment itong si Casimero mga tol nang mag-post naman itong Ring Magazine noong manalo si Naoya Inoue kay Cardenas. Wika nga po ni Cuadro Alas mga tol sa comment, fake monster, real talk. So anong masasabi nyo dyan mga tol?